Hindi na siya makakalakad pang muli. Ang kanyang gulugod ay tuluyang nadurog. Ang malamig at tiyak na pahayag ng doktor ay tila yelo na bumalot sa buong VIP suite ng The London Clinic. Si James, isang 100 taong gulang na binatilyo, ay nakahandusay sa kama, walang malay matapos mahulog mula sa ika-15 palapag. Ang kanyang ama, si Sir William Ainsworth, ay ang nagtatag ng isang malawak na imperyo ng real estate sa buong United Kingdom na may ari-ari ang nagkakahalaga ng ₱5 bilyong. Ngunit ang lahat ng salapi at kapangyarihang iyon, delingang ay walang silbi sa harap ng basag na gulugod ng kanyang anak. Ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay umiling na lamang, at ang salitang pag-asa ay unti-unting naglaho sa malamig na silid na iyon. Ngunit makalipas ang 6 na buwan, isang himala na walang sinuman ang inaasahan ang nagsimulang maganap. Ito ay isang kamangha-manghang kuwento na nagsimula sa mga daliri ng isang dalagang Pilipina. Sino nga ba siya? Kung ngayon nyo lang napanood ang channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Halina't simulan na natin. Isang Biyernes ng gabi, habang papalubog ang araw sa Canary Wharf, London. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa ika-15 palapag ng Ainsworth Tower. Si James Ainsworth, 17 taong gulang, ay nahulog sa balkonahe matapos ang isang matinding pagtatalo nila ng kanyang ama. Pera lang naman ang mahalaga sa'yo, di ba? Dad, ayokong mabuhay ng ganyan. Ang huling sigaw ni James ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga nagtataasang gusali. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Sir William Ainsworth. Sa buong buhay niyang paghahabol sa salapi at kapangyarihan, ang sirena ng ambulansya ay humawi sa katahimikan ng gabi sa London. Dinala si James sa emergency room ng The London Clinic. Wala pa ring malay. Nanginginig ang mga kamay ni Sir William habang hawak ang kanyang telepono. Si James, nahulog siya. Basag at garalgal ang kanyang boses. Ang dating kilalang matatag at walang awang property mogul ng Britanya ay naging isang desperadong ama sa isang iglap. Ang ilaw sa operating room ay nanatiling bukas sa loob ng 12 oras. 5 pinakamagagaling na spine surgeon sa buong Europa ang nagsama-sama. Si Sir William ay walang tigil sa paglalakad sa pasilyo. Bagamat napapaligiran ng kanyang sekretarya at mga abogado, walang sinuman ang nangahas na kausapin siya. Michael Davis, tinatanggal ang kanyang surgical gown. Madilim ang kanyang mukha. Sir William, naging matagumpay po ang operasyon. Pero, anong pero? Doktor, puno ng pag-asa at takot ang boses ni Sir William. Ang L1 at L2 vertebrae ni James ay tuluyang nadurog. Ang kanyang spinal cord ay dumanas ng matinding pinsala. Sa tingin ko, hindi na siya makakalakad pang muli. Sa sandaling iyon, nanghina ang mga tuhod ni Sir William. Sa buong buhay niya, nalampasan niya ang hindi mabilang na krisis, ngunit sa pagkakataong ito, tuluyan siyang gumuho. Kahit magkano, babayaran ko. Kahit saan sa mundo, pupuntahan namin. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Umiling si Dr. Davis. 30 taon na po ako sa larangan ng spinal surgery. Ngunit ang ganitong kalalang pinsala ay lampas na sa kakayahan ng modernong medisina. Kinagabihan, hindi umalis si Sir William sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni James na wala pa ring malay. Walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. James, anak, patawarin mo si Dad. Sana mas marami akong oras na inilaan para sa'yo. Ang inatupag ko lang ay kumita ng pera. Kinabukasan, nagising si James. Ngunit ang kanyang mga binti ay hindi gumagalaw. Naintindihan ni James ang kanyang sitwasyon. Dad, totoo ba ang hindi na ako makakalakad ulit? Hindi makasagot si Sir William. Mas lalo lang niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Pagkalipas ng ilang araw, sinimulang kontakin ni Sir William ang mga espesyalista sa gulugod sa buong mundo. Mula sa Karolinska Institute sa Sweden,
Isang pribadong klinika sa Switzerland hanggang sa isang espesyalistang ospital sa Tokyo, nagpadala siya ng mga tao at nagpalipad ng mga doktor papuntang London. Ngunit iisa lang ang kanilang sagot. Imposible sa kasalukuyang teknolohiyang medikal. Ang kanyang spinal cord ay tuluyang naputol. Maliban na lang kung magkaroon ng himala, si Sir William ay isang taong praktikal at makatotohanan. Hindi siya naniniwala sa Diyos o sa mga himala. Para sa kanya, tanging pera, kapangyarihan, at pagsisikap ng tao ang nakapagpapabago sa mundo. Ngunit ngayon, buong puso siyang umaasa sa isang himala. Lumipas ang 2 linggo, umaasa na si James sa isang wheelchair. Ang dating masiglang binatilyo na mahilig sa football at rugby ay nakakulong na ngayon sa pagitan ng kama at wheelchair. Unti-unting nawawala ng buhay ang kanyang mga mata. "Dad, sana namatay na lang ako noon." Ang mga salitang iyon ni James ay parang punyal na tumusok sa puso ni Sir William. Unti-unting nalulunod sa depression ang kanyang anak. Kahit ang mga psychotherapist ay walang nagawa. Muling dinampot ni Sir William ang telepono. Sa pagkakataong ito, mga eksperto sa alternative medicine mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kanyang tinawagan. Acupuncture, herbal medicine, chiropractic, at maging mga faith healer. Mga bagay na hindi niya kailanman paniniwalaan. Ngunit para sa kanyang anak, handa siyang subukan ang lahat. "Sir William, narinig niyo na po ba ang tungkol sa tradisyonal na paraan ng panggagamot ng gulugod sa Pilipinas?" Maingat na tanong ng kanyang sekretaryang si Jennifer. "Panggagamot sa Pilipinas?" "Opo, ang ina po ng kaibigan ko ay isang Filipino-British," sabi niya. Mayroon daw isang sinaunang paraan ng pag-aayos ng gulugod doon. Ibang-iba raw po ang pamamaraan kumpara sa Western medicine. Nag-alinlangan si Sir William, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Maaari ko ba siyang makausap? Kinahapunan, nakipagkita si Sir William sa isang Filipino-British na nurse, si Ginang Elena Santos. Siya ay isang kalmadong babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 50s. "Sir William, mayroon po akong pamangkin sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay Tala Reyes, 25 taong gulang. Mayroon po siyang espesyal na kakayahan." Espesyal na kakayahan? Pagdating po sa paghawak ng gulugod at mga ugat, maraming tao sa Maynila ang dumadayo sa kanya. Maging ang mga pasyenteng sinukuan na ng mga doktor. Nag-aalinlangan si Sir William, ngunit para sa kanyang anak, "Maaari ba natin siyang papuntahin dito sa London?" Umiling si Ginang Santos. "Hindi po. Hinding-hindi po aalis si Tala sa Pilipinas." Ayon sa kanya, kailangan niya ang enerhiya mula sa mga bundok at kalikasan ng Pilipinas para makapanggamot. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na si Sir William. Kung gayon, kami ang pupunta sa Pilipinas. Makalipas ang ilang araw, lulan ng isang private jet, lumipad si Sir William at James patungong Pilipinas, kasama ang 3 doktor at mga personal nurse. Inihanda niya ang isang mamahaling suite sa isang kilalang ospital sa Makati. Ngunit ang pamangkin ni Gineng Santos, si Tala Reyes, ay hindi nakatira sa Makati, kundi sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy sa paanan ng bundok makiling sa Laguna. Dito niya gagawin ang panggagamot? Nagulantang si Sir William. Walang mga makabagong kagamitang medikal, tanging isang tahimik na bahay na napapaligiran ng mga puno. May malawak na hardin at mga halaman sa paligid, at ang hangin ay sariwa, at doon, nakilala nila si Tala Reyes. Si Tala ay malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Mga 5'5" ang taas, balingkinita ng katawan, na may mahabang itim na buhok na nakatali. Mukha siyang isang ordinaryong dalaga. Wala siyang suot na puting gown ng doktor, kundi isang simpleng puting blusa at beige na linen pants. "Magandang araw po," bati ni Tala sa matatas na Ingles. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may kakaibang bigat na nagbibigay ng kapanatagan. "Maaari mo ba talagang pagalingin ang anak ko?" Nanginginig ang boses ni Sir William. Napakalayo ng itsura nito sa mga sikat na doktor
na kanyang nakausap. Isang batang babae na walang magagarang kagamitan. Makakagawa nga ba ng himala? Kailangan ko po munang makita si James. Mahinahong sabi ni Tala. Nakaupo si James sa kanyang wheelchair. Isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang siya ay isang masiglang 17 taong gulang, ngunit ngayon wala nang buhay ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Tala. Hi, James. Ako si Tala. Lumuhod si Tala para maging kapantay ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni James. Mapapagaling mo ba talaga ako? May halong pag-asa at desperasyon ang boses ni James. Kailangan ko munang suriin ang katawan mo. Okay lang ba sa'yo? Maingat na tanong ni Tala. Tumango si James. Matapos makuha ang pahintulot ni James, dahan-dahan niyang sinimulang hawakan ang kanyang likod at mga binti. Kinakabahang nagmamasid si Sir William. Ang mga kasama niyang doktor mula sa London ay nagpakita ng pagdududa. Ibinulong ni Dr. Peterson kay Sir William. Sir William, ang ganitong mga folk remedy. Ngunit itinaas ni Sir William ang kanyang kamay para patigilin ito. Sa loob ng halos 20 minuto, masusing sinuri ni Tala ang gulugod at mga binti ni James. Ang kanyang mga haplos ay tila kasing tumpak ng isang X-ray. Sa una, kinakabahan si James, ngunit sa mainit at banayad na mga kamay ni Tala, unti-unti siyang nagtiwala. Kumusta? May pag-asa ba? Puno ng pananabik na tanong ni Sir William. Dahan-dahang tumayo si Tala. Seryoso ang kanyang mukha. Malala po ang pinsala. Pero ano po, hindi po ito imposible. Mangangailangan lang po ito ng mahabang panahon. Sa sandaling marinig iyon, umagos ang luha mula sa mga mata ni Sir William. Sa nakalipas na buwan, ang tanging naririnig niya ay imposible. Ngunit ang dalagang Pilipinang ito ang unang nagsabi ng pag-asa. Talaga? Talaga bang makakalakad muli ang anak ko? Hindi po ako makakapangako. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang tapat na sagot ni Tala ay lalong nagbigay ng tiwala sa kanya. Kahit magkano, babayaran namin. Gaano katagal? Hindi po ako tumatanggap ng bayad. Pero mayroon po akong ilang kondisyon. Nagulat si Sir William. Lahat ng doktor na kanyang nakausap ay humingi ng malaking halaga. Anong mga kondisyon? Una, kailangang manatili ni James dito. Hindi bababa sa 3 buwan. Kailangan niya ang enerhiya ng kalikasan dito. Pangalawa, sa panahon ng panggagamot, hindi siya maaaring tumanggap ng anumang ibang medikal na paggamot. Nagbulungan ang mga doktor mula sa London. Humakbang si Dr. Peterson. Masyadong mapanganib iyan. Paano kung magkaroon ng emergency? Mahinahong sumagot si Tala. Kung may emergency, syempre, kailangan siyang dalhin sa ospital. Pero habang nasa ilalim ng aking pangangalaga, hindi maaaring ihalo ang ibang pamamaraan. Nag-isip si Sir William. Dinala niya ang pinakamahuhusay na doktor mula sa UK at ngayon ay kailangan niya silang pauwiin. Pangatlo, kailangang gusto mismo ni James. Hindi ito pwedeng pilitin. Tumingin si Tala kay James. James, anong sa tingin mo? Nag-isip sandali si James. Maraming doktor na ang sumuri sa kanya, ngunit walang sinuman ang nagtrato sa kanya ng ganito kainit. May kakaibang kapanatagan siyang naramdaman sa mga haplos ni Tala. Gusto ko pong magpagamot dito. Nakahinga ng maluwag si Sir William sa sagot ni James. At ang huling kondisyon, tumingin si Tala kay Sir William. Kailangan niyo rin pong manatili dito, Sir William. Ako rin? Pero ang trabaho ko sa kumpanya. Ang pinakakailangan po ni James ngayon ay ang kanyang ama. 50% ng paggaling ay nasa isip at puso. Tumatak ang mga salitang iyon sa puso ni Sir William. Totoo ngang dahil sa pagiging abala sa trabaho, hindi niya nabigyan ng sapat na oras ang kanyang anak. Sige, payag ako. Pero para manatili sa bahay na ito, huwag po kayong mag-alala. May inihanda po akong maayos na tutuluyan para sa inyo sa malapit.
Ngumiti si Tala. Kinagabihan, nanuluyan si Sir William at James sa isang maliit na resort sa paanan ng bundok Makiling. Para kay Sir William, na sanay sa mga five-star hotel, ito ay isang bagong karanasan. Ngunit ang tanawin ng bundok at lambak mula sa bintana ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Dad, gusto ko dito. Matagal nang hindi nakikita ni Sir William ang ganitong kasigla sa mukha ni James. Kinagabihang iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga pangarap at iniisip ni James. Dad, sa tingin mo ba, makakalakad ulit ako? Sigurado ako, anak, sinabi ni Tala. Di ba? Pero Dad, nagulat ako nang sabihin niyang hindi siya tumatanggap ng bayad. Sa London, lahat ng doktor, pera agad ang pinag-uusapan. Iyon din ang pinahanga si Sir William. Alam niyang batid ni Tala ang kanilang yaman, ngunit hindi nito binanggit ang pera. Kinabukasan, sinimulan ang formal na panggagamot. Tinuruan ni Tala si James ng mga espesyal na ehersisyo. Sa unang tingin, mukha itong mga simpleng galaw, ngunit si James ay pinagpawisan ng husto. Ang Western medicine, sinusubukang ayusin ang kung anong nasira, pero ang tradisyonal na panggagamot, binabalanse nito ang buong katawan. Ang gulugod ang sentro ng ating katawan, paliwanag ni Tala. Basag man ang gulugod ni James, buhay pa rin ang mga kalamnan at ugat sa paligid nito. Ang trabaho natin ay gisingin ang mga ito. Sa hapon, mayroong sesyon ng hilot at acupuncture. Natakot si James noong una, ngunit hindi masakit ang mga karayom ni Tala. Wow, ang galing! Hindi talaga masakit. Mahalaga rin ang isip sa acupuncture. Kung takot ka, masakit. Kung kalmado ka, hindi masakit. Lumipas ang unang linggo. Wala pang malaking pagbabago kay James, ngunit malinaw na bumuti ang kanyang kalooban. Nasisiyahan siyang kausap si Tala araw-araw at magkaroon ng oras kasama ang kanyang ama. Si Sir William ay nagbabago rin. Araw-araw siyang naglalakad sa umaga, kumakain ng pagkaing Pilipino kasama si James at mas madalas na silang nag-uusap. Binabawi niya ang 30 taon na nawala sa kanyang pagiging ama. Dad, you look much better than before, sabi ni James. Talaga? Ako nga itong nag-aalala para sa'yo. Pero kapag nakikita kitang nakangiti, gumaganda rin ang pakiramdam ko. Sa ikalawang linggo, nagsimula nang makaramdam si James ng kakaiba. Tila may mga maliliit na kuryente o tusok siyang nararamdaman sa kanyang mga binti. Tala, ang weird. Parang may nararamdaman ako sa binti ko. Anong pakiramdam? Parang may tumutusok-tusok. Ano kaya ito? Nagliwanag ang mga mata ni Tala. Magandang senyales yan. Nagsisimula ng magising ang iyong mga ugat. Kinagabihan, tinanong ni Sir William si Tala. May pag-asa ba talaga? Sir William, ang determinasyon ni James ang pinakamahalaga at ang pagmamahal ng kanyang ama. May naramdamang espesyal si Sir William sa mga salita ni Tala. Ang dalagang ito ay may higit pa sa kaalamang medikal. Ngunit hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ni Tala. Pagtuntong ng ikatlong linggo, nauubos na ang pasensya ni Sir William. Wala pa ring kapansin-pansin na pagbabago sa kondisyon ni James. At sa London, tambak na ang mga problema sa kumpanya. Araw-araw, mga kagyat na tawag ang gumugulo sa kanya. Chairman Ainsworth, ang proyekto sa Manchester ay nanganganib na matigil. Kailangan po kayong bumalik dito. Puno ng pag-aalala ang boses ng kanyang sekretarya. Isang linggo pa. Kailangan pa namin ng oras. Bumuntong hininga si Sir William. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Dr. Antonio de Leon, ang pinuno ng Department of Orthopedics sa St. Luke's Medical Center. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 50s at kilala bilang pinakamahusay na spine specialist sa Pilipinas. Magandang araw, Sir William. Ako po si Dr. Antonio de Leon. Magalang na pagbati ng doktor. Paano niyo po nalaman na narito kami?
Narinig ko po ang tungkol sa panggagamot ni Tala Reyes. Pinag-uusapan na po ito sa medical community. Seryoso ang mukha ni Dr. De Leon. Pinag-uusapan? Sa mabuting paraan po ba? Magiging tapat po ako sa inyo. Marami ang nag-aalala. Ang kondisyon po ng anak ninyo ay isang napakaseryosong kaso. Kahit para sa modernong medisina, inilabas ni Dr. De Leon ang mga MRI film. Kung titingnan niyo po ang mga imaheng ito, tuluyan pong naputol ang kanyang spinal cord. Ang ibig ninyong sabihin, mapanganib ang pagsubok sa ganitong folk healing, naging balisa ang boses ni Sir William. Hindi lang po mapanganib. Malaki rin po ang posibilidad na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinasayang niyo po ang golden hour para sa paggaling ni James. Ang mga salita ni Dr. De Leon ay yumanig sa isipan ni Sir William. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Pumunta po kayo sa aming ospital. Gamit ang pinakabagong stem cell therapy at robotic surgery, may posibilidad pong magkaroon ng pagbuti. Sa sandaling iyon, lumabas si Tala mula sa bahay. Nagtama ang kanilang mga mata. Tala, matagal na rin tayong hindi nagkita? Isang malamig na tangulang ang isinagot ni Tala. Narito pala kayo, doktor. Isang kakaibang tensyon ang namagitan sa kanila. Nahalata ni Sir William na magkakilala sila. Tala, maging prangka na tayo. May hangganan ang iyong pamamaraan. Wala itong siyentipikong batayan, diretsahang sabi ni Dr. De Leon. Walang siyentipikong batayan? May bahid ng lamig ang boses ni Tala. Ang tradisyonal na panggagamot ay may libu-libong taon ng karanasan at datos. Ito ay isang uri rin ng agham. Iba lang ang aming pananaw kumpara sa Western medicine. Ngunit sa realidad, ang kondisyon ni James. Doktor, si James ay pasyente ko. Ang desisyon tungkol sa kanyang paggagamot ay nasa kanya at sa kanyang pamilya. Natigilan si Dr. De Leon sa matatag na sagot ni Tala. Naguguluhan si Sir William. Sa isang panig ay ang pinakamahusay na doktor sa Pilipinas at sa kabila ay isang misteryosong dalaga. Doktor, magkakilala po ba kayo? Oo. Si Tala ay dating nagtrabaho sa aming ospital. Nagulat si Sir William. Naging doktor po kayo, Tala? Hindi po. Physical therapist, sagot ni Dr. De Leon. Ngunit, huminto ang doktor. Ngunit, ano po? Tanong ni Sir William. May isang espesyal na insidente. Pagkatapos noon, umalis si Tala sa ospital at nagsimulang manggamot ng mag-isa dito. Tumigas ang mukha ni Tala. Doktor, wag na nating pag-usapan niyan dito. Bakit? Hindi ba't may karapatan si Sir William na malaman kung anong klaseng tao ang pinagkakatiwalaan niya para sa kanyang anak? Tumaas ang tensyon sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa bahay. Anong nangyayari? Ang lakas ng mga boses ninyo. Lumapit si James gamit ang kanyang wheelchair. James. Ako si Dr. Antonio De Leon. Lumapit ang doktor kay James. Bakit hindi mo subukan ang pinakabagong paggamot sa aming ospital? Tiyak na mas epektibo iyon kaysa sa kasalukuyan mong tinatanggap. Nagulat si James. Gusto ko po ang paggamot ni Tala. Pakiramdam ko, bumubuti ang kalagayan ko. Talaga? Anong partikular na pagbabago ang nararamdaman mo? Tanong ni Dr. De Leon na may pagdududa. May nararamdaman po akong parang kuryente sa mga binti ko. Dati, wala akong maramdaman. Maaaring isa lang iyang phantom pain. Iba iyon sa tunay na paggaling ng ugat, paliwanag ng doktor. Dumilim ang mukha ni James. Phantom pain? Oo, isang karaniwang phenomenon sa mga pasyenteng may pinsala sa ugat. Hindi ito nangangahulugang bumabalik ang pakiramdam, kundi niloloko lang ng utak ang sarili nito. James, maniwala ka sa nararamdaman mo. Ang katawan mo ay hindi nagsisinungaling. Pero sabi po ng doktor, hindi hinawakan ng doktor ang katawan mo. Ako, araw-araw kong nararamdaman ang pagbabago sa katawan mo.
Umismid si Dr. De Leon. Tala, magkaiba ang emosyonal na suporta at medikal na paggamot. Ang pagbibigay ng maling pag-asa sa pasyente ay isang uri ng kalupitan. Maling pag-asa? Tumaas ang boses ni Tala. Mukhang hindi niyo alam kung gaano kahalaga ang pag-asa sa isang pasyente. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang siyentipikong katotohanan. Lumala ang kanilang pagtatalo, kaya namagitan na si Sir William. Sandali lang. Pakiusap. Huwag nating pag-usapan ito sa harap ni James. Ngunit nasaktan na si James. Dad, hindi ba talaga ako gagaling? Lahat ba ng nararamdaman ko ay imahinasyon lang? Nanginginig ang boses ni James. James, anak. Susubukan sanang aliwin ni Sir William ang anak, ngunit pumasok na ito sa loob. Iniabot ni Dr. De Leon ang kanyang business card kay Sir William. Sir William, pag-isipan niyo po itong mabuti. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng anak ninyo. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Sir William at Tala. Tala, sabihin mo sa akin ang totoo. Gagaling pa ba talaga si James? Puno ng desperasyon ang boses ni Sir William. Sir William, hindi po ako nagsisinungaling. May malinaw na pagbabago sa katawan ni James. Pero kung tama ang sinabi ng doktor, ang doktor ay tumitingin lang sa MRI at CT scan. Ngunit ang katawan ay hindi maipapaliwanag ng mga makina lang. Bumuntong hininga si Tala. Kung nagdududa po kayo, ititigil ko na ang panggagamot. Hindi po ito posible kung walang tiwala. Nagulantang si Sir William. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko po. Wala akong diploma at hindi ako sikat. Natural lang na ikumpara ako sa isang tulad ni Dr. De Leon. May bahid ng sakit sa boses ni Tala. Kinagabihan, nagkaroon ng mahabang pag-uusap si Sir William at James. James? Anong sa tingin mo? Pupunta ba talaga tayo sa ospital ni Dr. De Leon? Anong sa tingin mo, Dad? Hindi ko alam. Pero ikaw ang dapat magdesisyon. Matagal na nag-isip si James. Dad, gusto kong maniwala kay Tala. Siya lang ang taong hindi sumuko sa akin. Kinagabihan, pinuntahan ni Sir William si Tala. Tala, patawarin mo ako. Nais naming ipagpatuloy ang paggamot. Ngumiti si Tala. Si James ang nagdesisyon, hindi ba? Oo, at ako rin. Gusto kong subukang maniwala sa iyo. Ngunit sa isang sulok ng isipan ni Sir William, mayroon pa ring pagdududa. Tama kaya ang desisyong ito? At ano ang espesyal na insidente sa pagitan ni Tala at Dr. De Leon? Mas lalong dumami ang mga katanungan sa isip ni Sir William. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagbisita ni Dr. De Leon, ngunit hindi pa rin mapakali si Sir William. Mula sa London, araw-araw siyang nakakatanggap ng kagyat na tawag at bumabagsak na rin ang presyo ng shares ng kanyang kumpanya. Chairman, hindi na po ito maganda. Hindi lang ang proyekto sa Manchester, pati na rin ang development rights sa Scotland ay nanganganib. Nagmamadali ang boses ng kanyang CFO. Isang buwan pa. Pakiusap. Pilit na nagtitiis si Sir William, ngunit sa loob-loob niya. Kinakabahan na siya. Sa sandaling iyon, may isang interesanteng kwento si James. Dad, may ikinuwento sa akin si Tala kanina. Anong kwento? Noong nagtatrabaho pa raw siya sa St. Luke's, may isang hindi kapani-paniwalang nangyari. Nakuha nito ang atensyon ni Sir William. Anong nangyari? May ginamot daw siyang 18 taong gulang na bata na naparalisa mula baywang pababa dahil sa isang aksidente. Sa loob daw ng 6 na buwan, tuluyan itong nakalakad muli. Pero ano? Hindi raw naniwala ang mga doktor sa resulta. Sa halip, pinaghihinalaan pa raw siyang nagmanipula ng datos. Nagulat si Sir William. Sa sandaling iyon, lumabas si Tala. Tala, ikinuwento sa akin ni James ang nangyari noon. Dumilim ang mukha ni Tala. Hindi na mahalaga ang kuwentong iyon. Pero sa tingin ko, kailangan kong malaman, bilang ama, na ipinagkatiwala sa iyo ang anak ko.
Bumuntong hininga si Tala. Kung gusto niyo po talagang malaman, kausapin niyo ang ina ng batang iyon. Ang ina niya? Opo, si Gneng, Maria Cruz. Nakatira pa rin po siya sa Maynila. Kinahapunan, nagtungo si Sir William sa Maynila para kausapin si Gneng Cruz. Si Maria ay isang simpleng may bahay na nasa unang bahagi ng kanyang 40s. Hinihintay niya si Sir William sa isang cafe sa Makati. Magandang araw po, Sir William. Tumawag po sa akin si Tala. Mainit at palakaibigan ang unang impresyon ni Sir William kay Maria. Gengeng. Cruz, gusto ko sanang marinig ang kwento tungkol sa inyong anak. Ah, si Miguel po ba? Nagliwanag ang mukha ni Maria. Kumusta na po si Miguel ngayon? Ayos na ayos po. Second year high school na siya ngayon at pangarap niyang maging isang football player. Nagulat si Sir William. Football player? Matapos maparalisa? Opo. Hindi po ba kapanipaniwala noong una? Kahit ako, kinuha ni Maria ang kanyang telepono at ipinakita ang isang larawan. Isang malusog na batang lalaki na naglalaro ng football. Ito ba talaga ang batang naparalisa? Opo, 5 taon na po ang nakalipas. Naaksidente po siya sa isang banggaan ng jeep. Napinsala ang kanyang gulugod. Sandaling dumilim ang boses ni Maria. Desperado po kami noon. Isang 8 taong gulang na bata na habambuhay na naka-wheelchair. Paano ninyo nakilala si Tala noon? Si Tala po ay isang physical therapist sa ospital. Siya po ang naatasang humawak kay Miguel. Humigop ng tsaa si Maria. Noong una, akala ko po ay pareho lang siya sa ibang therapist. Pero iba po si Tala. Paano po siya naiiba? Ang ibang tao naaawa kay Miguel. Pero si Tala, tinrato niya si Miguel na parang normal na bata. Palagi niyang sinasabi, "Makakatakbo ka ulit. Tiwala lang." Tumango si Sir William at ang paraan niya ng paggamot ay ibang-iba. Ang ibang therapist, mga makina lang ang ginagamit para sa muscle exercise. Pero si Tala, palagi niyang kinakausap si Miguel, ginagamot muna niya ang kalooban. Nawalan po kasi ng tiwala sa sarili si Miguel. Iyon po ang unang ginamot ni Tala. At gumawa siya ng espesyal na hilot at acupuncture. Nagliwanag ang mga mata ni Maria. Mga 2 buwan ang lumipas, bahagyang gumalaw ang daliri sa paa ni Miguel. Akala ko po noong una, guni-guni ko lang, pero sabi ni Tala, simula pa lang yan. Ano po ang naging reaksyon ng mga doktor? Dumilim ang mukha ni Maria. Iyon po ang naging problema. Hindi po naniwala ang mga doktor. Ayon sa MRI, putol pa rin daw ang mga ugat. Kasama po ba si Dr. De Leon doon? Opo. Si Dr. De Leon po ang attending physician niya. Hindi po niya kinilala ang paggaling ni Miguel. Bumuntong hininga si Maria. Sa ika-4 na buwan, nakalakad si Miguel ng ilang hakbang nang walang suporta. Nagkagulo po ang ospital. Anong gulo po? Nagkaroon po ng medical conference. Pinilit nilang ipaliwanag kay Tala kung paano nangyari iyon. Tahimik na nakikinig si Sir William. Ipinaliwanag ni Tala ang kanyang pamamaraan, ngunit sinabi ng mga doktor na wala itong siyentipikong batayan. Ang ilan pa nga ay naghinala na minanipula niya ang mga record. Minanipula? Opo, na baka mali daw ang unang resulta ng MRI, na hindi naman daw ganoon kalala ang pinsala noong una. May halong galit ang boses ni Maria. Naging malaking dagok po iyon kay Tala. Itinaya niya ang lahat para pagalingin si Miguel. Tapos hindi nila kinilala ang resulta. Kaya po ba siya umalis sa ospital? Opo, sabi po niya. Hindi na niya kayang magpagamot ng pasyente sa ganoong kapaligiran. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Tala. Binigyan niya ng bagong buhay si Miguel. Pero, bakit po hindi kinilala ng ibang mga doktor? Dahil hindi po nila maipaliwanag. Hindi po nila maintindihan gamit ang kanilang kaalaman. Muling kinuha ni Maria ang kanyang telepono. Ito po ay larawan noong nakaraang taon. Ipinakita niya ang larawan ni Miguel
na may hawak na tropeo sa isang football tournament. Ito naman po ang sulat ni Miguel para kay Tala. Ipinakita ni Maria ang sulat. Tita Tala, kapag naging football player na po ako, ang unang goal ko ay para sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hanggang ngayon po ay nasa wheelchair pa rin ako. Maraming salamat po. Nabasa ang mga mata ni Sir William. Sir William, maniwala po kayo kay Tala. Isa po siyang napaka-espesyal na tao. Buong pusong sabi ni Maria. Noong una, nagduda rin po ako. Bata at mukhang walang karanasan. Ngunit mayroon po siyang isang bagay na wala sa iba. Ano po iyon? Pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal sa pasyente. At ang determinasyong hinding-hindi sumusuko. Sa pakikipag-usap kay Maria, maraming natutunan si Sir William na si Tala ay hindi isang ordinaryong therapist at kung gaano katindi ang pagkiling sa medical community. Kinagabihan, pagbalik sa paanan ng makiling, hinanap ni Sir William si Tala. Tala, nakausap ko na si Gineng. Cruz. Tahimik na tumango si Tala. Narinig niyo na po pala ang kwento ni Miguel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganoong kahalagang bagay? Hindi na po iyon mahalaga. Nakaraan na po iyon. Hindi. Napakahalaga niyon. Patunay iyon ng iyong kakayahan. Mapait na ngumiti si Tala. Patunay? Dahil sa patunay na iyan, labis akong nasaktan noon. Dahil hindi kinilala ni na Dr. De Leon at ng ibang doktor? Opo. Dahil hindi nila maipaliwanag. Wala po iyon sa kanilang mga medical textbook. May lungkot sa boses ni Tala, pero gumaling ang pasyente. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Tama po. Ngunit hindi po ganoon ang tingin ng medical community. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa bahay. Tala, oras na ba ng therapy natin? Oo, James. Handa ka na ba? Muling nagliwanag ang mukha ni Tala. Kinagabihang iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging mapayapa ang kalooban ni Sir William. Nawala ang lahat ng kanyang pagdududa kay Tala at napalitan ito ng paghanga. Ngunit hindi pa niya alam ang tunay na pagkatao ni Tala. Ang paggaling ni Miguel ay simula pa lamang. Sa ika-6 na linggo ng panggagamot, isang kamangha-manghang pagbabago ang nagsimula habang sinusubukang bumangon ni James mula sa pagkakahiga. Isang bahagyang panginginig ang nangyari sa kanyang mga binti. Dad, tingnan mo! Ang binti ko! Nasasabik na sigaw ni James. Dali-daling lumapit si Sir William at nakita niyang bahagyang nanginginig ang kanang kalamnan sa binti ni James. Totoo. Totoo ba ito? Nanginginig ang boses ni Sir William. Mahinahong sinuri ni Tala ang mga binti ni James. Magandang senyales yan. Dahan-dahan nang nagkakaugnay ang mga ugat. Talaga? Talaga bang gumagaling na ako? Umagos ang luha ng kagalakan mula sa mga mata ni James. Mula noon, bumilis ang pagbabago. Pagkalipas ng 3 araw, naigagalaw na ni James ang kanyang mga daliri sa paa. Pagkalipas ng 1 linggo, kaya na niyang bahagyang ibaluktot ang kanyang mga tuhod, araw-araw, nasasaksihan ni Sir William ang isang himala. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang pagbabago sa pag-iisip ni James. Ang dating binatang puno ng desperasyon ay muling natutong ngumiti. Dad, pakiramdam ko, makakalakad na ulit ako. Narinig ni Sir William ang masiglang boses ni James at pinigilan ang kanyang mga luha. Pagsapit ng 8 linggo, isang mas malaking sorpresa ang naganap. Sa tulong ng isang walker, nakatayo na si James ng panandalian. Oh my God! Paulit-ulit na bulalas ni Sir William. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Sarah Clark, isang medical correspondent mula sa BBC kasama ang kanyang cameraman. Sir William, good morning. I'm Sarah Clark from the BBC. Si Sarah ay isang matalas na babae na nasa unang bahagi ng kanyang 40s. Ang BBC? Paano ninyo? Ito na po ang pinag-uusapan sa medical community sa UK. Isang pasyente ng gulugod na sinabing imposible nang gumaling
ay himalang nakaka-recover sa Pilipinas. Matalas ang tingin ni Sarah, ngunit marami rin po ang nagdududa. Nandito po kami para alamin kung ito ba ay tunay na medikal na paggagamot o isang pinalaking propaganda. Nagulantang si Sir William. Pagdududa, pero ang anak ko ay talagang, "Siyempre po, ngunit kailangan ng tamang beripikasyon. Maaari po ba naming makausap si Tala Reyes?" Sa sandaling iyon, lumabas si Tala. Nang makita ni Sarah si Tala, hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat. Siya ba ang manggagamot? Napakabata niya. May halong pagdududa ang tono ni Sarah. "Magandang araw po. Ako po. Ako po si Tala Reyes." Mahinahong bati ni Tala. "Miss Reyes, mayroon po kaming ilang katanungan tungkol sa paggagamot kay James. Anong pamamaraan ang ginagamit ninyo? Isang kombinasyon po ng tradisyonal na panggagamot sa silangan at modernong rehabilitasyon. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang siyentipikong batayan nito?" Matalas ang tanong ni Sarah. Siyentipikong batayan? Sandaling nag-alinlangan si Tala. Ang panggagamot sa silangan ay may ibang pananaw kumpara sa kanluran. Pinahahalagahan po namin ang pangkalahatang balanse ng katawan at ang daloy ng enerhiya. Daloy ng enerhiya? Hindi ba't wala pang siyentipikong patunay diyan? Umismid si Sarah. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa bahay, nakahawak sa kanyang walker. Nagulat si Sarah at ang kanyang cameraman. "Iyan ba si James?" "Opo, ang anak ko." Buong pagmamalaking sagot ni Sir William. Talaga bang naparalisa siya at ngayon ay nakakatayo na ng ganyan? Hindi na itago ni Sarah ang kanyang pagkamangha. Dahan-dahang lumakad si James ng ilang hakbang. Bagamat may tulong ng walker, malinaw na sarili niyang lakas ang ginagamit. "Ako po si James," masiglang bati niya. "James, this is incredible. Narinig ko na ilang linggo pa lang ang nakalipas ay nasa wheelchair ka." "Opo, pero pinagaling po ako ni Tala." Dahil sa tapat na sagot ni James, natinag si Sarah. "Miss Reyes, paano nangyari ang ganito?" Naging mas seryoso na ang tono ni Sarah. Huminga ng malalim si Tala. "Ang totoo po, hindi ako isang ordinaryong physical therapist. Nakatuon ang lahat ng atensyon kay Tala. Ako po ay isa sa mga huling tagapagmana ng tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas. Sa loob ng daan-daang taon, ipinasa sa aming pamilya ang isang espesyal na pamamaraan." Nagulat si Sir William. "Daan-daang taon?" "Opo. Mula pa po sa panahon bago dumating ang mga Kastila, ang aming angkan ay nagsilbing mga manggagamot sa mga dato at pinuno ng komunidad. Ako po ang ika-19 na henerasyon." Naging interesado si Sarah. Ika-19 na henerasyon? Ibig sabihin, mayroon kayong sikretong pamamaraan? Hindi po ito sikreto, kundi isang kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. "Anong kakayahan?" Lumapit si Tala kay James. "James, pwede ka bang humiga sandali?" Humiga si James. Hinaplos ni Tala ang kanyang likod. Dito sa L1, 90% na ng mga ugat ang nagkadugtong. Sa L2, mga 60% pa lang. Nagdududa ang mukha ni Sarah. "Nalaman niyo iyan sa pamamagitan lang ng paghawak? Ang mga miyembro po ng aming pamilya ay isinilang na may ganitong kakayahan para po itong isang uri ng insight o matalas na pakiramdam." Umismid si Sarah. "Insight? Hindi ba't masyadong hindi siyentipiko iyan?" Sa sandaling iyon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Lumapit si Tala kay Sarah. "Ma'am, may problema po ba kayo sa kaliwang balikat ninyo?" Nagulat si Sarah. "Paano mo nalaman? At ang kanang tuhod niyo po ay madalas ding sumakit. Naaksidente po kayo noong nakaraang taon, hindi ba?" Namutla ang mukha ni Sarah. "Paano mo nalaman ang mga iyan?" "Hindi ko naman sinabi. Nakikita ko po, sa katawan ninyo, iba po ang itsura ng mga bahaging may sakit." Mahinahong paliwanag ni Tala. Nagulantang din si Sir William. "Tala, nakikita mo rin ba ang katawan ko?"
Sir William, mayroon po kayong ulcer dahil sa stress at matigas po ang inyong leeg at balikat. At sandaling nag-atubili si Tala. At ano pa, may bahagya po kayong arrhythmia sa puso dahil po siguro sa stress at pagod. Nagulat si Sir William. Eksakto iyon sa resulta ng kanyang huling medical check-up. Tuluyan nang namangha si Sarah. This is unbelievable. Nalaman mo ang lahat ng iyan nang hindi man lang hinahawakan? Ito po ang kakayahan ng aming pamilya. Ang aking ama, ang aking lolo, lahat sila ay may ganitong abilidad. Lumungkot ang mukha ni Tala. Ngunit ngayon, ako na lang po ang natitira. Wala na pong susunod na magmamana ng kakayahang ito. Nagtanong si Sir William. Bakit po kayo na lang ang natira? Sa modernong panahon, kakaunti na po ang naniniwala sa ganitong kakayahan. Sa pag-unlad ng medisina, ang tradisyonal na panggagamot ay itinuring na pamahiin. May malalim na panghihinayang sa boses ni Tala. At dahil babae po ako, ayon sa tradisyon, lalaki lang dapat ang magmamana, ngunit na aksidente po at namatay ang kuya ko noong bata pa kami, kaya ako na po ang naging tagapagmana. Sa sandaling iyon, maingat na nagsalita si James. Tala? Ibig sabihin ba niyan? Tuluyan na talaga akong gagaling? Buong init na tiningnan ni Tala si James. Oo, James. Kung magpapatuloy ang bilis ng paggaling mo, sa loob ng 3 buwan, makakalakad ka na nang walang walker. Sumenya si Sarah sa kanyang cameraman. This is an amazing story. Kailangan itong maisahimpapawid. Ngunit itinaas ni Tala ang kanyang kamay. Wag na po. Ayoko pong sumikat. Bakit? Hindi ba't dapat malaman ng mga tao ang ganitong kamangha-manghang kakayahan? Kapag sumikat po ako, mawawalan ako ng oras para gamutin ang mga taong tunay na nangangailangan. At naalala ni Tala ang nakaraan. Ayoko na pong pagdudahan ulit tulad ng nangyari noong ginamot ko si Miguel. Hinawakan ni Sir William ang kamay ni Tala. Tala, maraming salamat kung hindi dahil sa iyo ang anak ko. Hindi po, Sir William. Ang determinasyon mismo ni James ang pinakamalaking dahilan. Kinagabihang iyon, tila isang bagong mundo ang nakita ni Sir William nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Tala. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi siya isang simpleng therapist, kundi isang espesyal na nilalang na may daan-daang taong tradisyon at mahiwagang kakayahan. Ngunit ito ay simula pa lamang ng manghang kwento 2 linggo matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Tala. Mas lalong bumilis ang paggaling ni James. Ngayon, kaya na niyang lumakad ng mga 10 metro nang walang walker. Dad! Tingnan mo! Kaya ko nang mag-isa! Masayang tumakbo si James, papalapit kay Sir William. Bagamat medyo hindi pa matatag, malinaw na sarili niyang lakas ang ginagamit. James! Mahigpit na niyakap ni Sir William ang anak. Pareho silang lumuha, ngunit habang kumakalat ang balita ng kanyang himalang paggaling, nagimbal ang medical community. Unang bumalik si Dr. Antonio de Leon. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang 5 doktor mula sa St. Luke's. Sir William, nabalitaan po namin ang paggaling ni James. Kamangha-mangha po, may bahid ng pag-aatubili sa boses ni Dr. De Leon. Oo, parang isang himala. Buong pagmamalaking sagot ni Sir William. Ngunit kailangan po ng tamang medikal na beripikasyon. Maaari po ba nating kunan ulit ng MRI si James sa aming ospital? Siyempre, walang problema. Kinahapunan, sumailalim si James sa masusing pagsusuri sa St. Luke's Medical Center. MRI, CT scan, at iba't ibang nerve conduction tests. Habang hinihintay ang resulta, kinakabahan si Sir William. Paano kung hindi maganda ang resulta? Pagkalipas ng 3 oras, nagpulong sina Dr. De Leon at ang kanyang mga kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sir William, hindi po ito maipaliwanag ng medisina. Nanginginig ang boses ni Dr. De Leon. Anong ibig ninyong sabihin?
Nag-regenerate po ang kanyang spinal cord. Ang mga ugat na dating tuluyang naputol ay muling nagkadugtong, sabi ng isang radiologist habang itinuturo ang MRI film. Pero ang alam ko, imposible ang spinal cord regeneration sa kasalukuyang medisina, naguguluhang sabi ni Sir William. Tama po kayo, kaya lalo po itong kamangha-mangha. Ito po ay isang kaso na hindi pa naidodokumento sa kasaysayan ng medisina, sabi ng isang neurosurgeon. Ibig sabihin, tuluyan ng gumaling ang anak ko. Opo, sa kasalukuyan niyang estado, mahigit 95% na po siyang bumalik sa normal. Hindi na maitatanggi ni Dr. De Leon ang kakayahan ni Tala. Maaari po ba naming makausap si Tala Reyes? Gusto po naming malaman kung paano ito naging posible. Lahat ng mga doktor ay gustong makilala si Tala. Kinabukasan, ang bahay sa paanan ng Makiling ay dinayo hindi lang ng mga doktor mula sa St. Luke's, kundi pati na rin mula sa ibang malalaking ospital at maging mga doktor mula sa Japan at Germany. Miss Reyes, anong uri ng panggagamot ang ginamit ninyo? Puno ng pag-asang tanong ng isang propesor mula sa isang universidad sa Germany. Ang ginamit ko po ay tradisyonal na panggagamot mula sa silangan. Wala pong espesyal doon, mapagkumbabang sagot ni Tala. Ngunit ang spinal cord regeneration, magkaiba po ang pananaw ng medisina sa kanluran at silangan. Ang kanluran ay tumitingin sa bahagi, ngunit ang silangan ay tumitingin sa kabuuan, paliwanag ni Tala. Ano po ang ibig sabihin ng kabuuan? Tanong ng isang doktor mula sa Tokyo. Ang katawan ng tao ay may daloy ng enerhiya o bisa. Kapag nabarahan ang daloy na ito, nagkakaroon ng sakit. Kapag inalis ang bara, gumagaling ito. Ang enerhiya ba ay isang konseptong napatunayan na ng siyensya? Nagdududang tanong ng propesor mula sa Germany. Ngumiti si Tala. Professor, mayroon po ba kayong heart arrhythmia? At may mga sintomas na rin po kayo ng diabetes, hindi ba? Nagulantang ang propesor. Paano? Ang hindi ko naman sinabi iyan. Ito po ang tradisyonal na panggagamot. Ang makita ang hindi nakikita at marinig ang hindi naririnig. Natigilan ang lahat ng mga doktor sa sinabi ni Tala. Kung gayon, maari niyo rin po bang gamutin ang ibang mga pasyente? Maingat na tanong ni Dr. De Leon. Depende po sa kondisyon at determinasyon ng pasyente. Hindi ko po kayang pagalingin ang lahat. Ngunit hindi ba't dapat ninyong ibahagi ang ganitong kakayahan sa mas maraming tao? Suhestiyon ng doktor mula sa Tokyo. Umiling si Tala. Para sa akin po, mas mahalaga ang tuluyang pagpapagaling sa isang taong tunay na nangangailangan kaysa sa paggamot sa maraming tao. Sa sandaling iyon, tumakbo si James palabas ng bahay. Isang ganap na normal na pagtakbo. Tala, pakiramdam ko, magaling na talaga ako. Namangha ang lahat ng doktor sa masiglang anyo ni James. Talagang tuluyan na siyang gumaling. Pinunasan ng propesor mula sa Germany ang kanyang mga luha. 30 taon na akong doktor. Ngunit ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong himala. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat ng doktor, nagpasalamat si Sir William kay Tala. Tala, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi na po kailangan. Sapat na sa akin na makitang masaya si James, buong pusong sabi ni Tala. Pero gusto kong magbigay ng kahit anong kapalit, pera o kahit ano. Wala po talaga akong kailangan. Sandaling nag-atubili si Tala. Maliban po sa isang bagay. Ano iyon? Gusto ko pong malaman kung anong klaseng tao ang magiging si James sa hinaharap. Kung ano ang natutunan niya sa karanasang ito. Tiningnan ni Sir William si James. Masayang naglalaro ang kanyang anak sa hardin. Malaki ang ipinagbago ni James. Naging mas mabait siya at sinusubukan niyang intindihin ang ibang tao. Iyon po ang pinakamalaking paggaling. Mas mahalaga ang paggaling ng kalooban kaysa sa katawan. Lubos na sumang-ayon si Sir William sa sinabi ni Tala. Kinagabihang iyon,
Isang espesyal na dokumentaryo ang ipinalabas sa BBC. Detalyadong iniulat ni Sarah Clark ang himalang paggaling ni James. Ipinapakita nito na mayroong isang mahalagang bagay na nakakaligtaan ang modernong medisina. Dahil lang hindi ito maipaliwanag ng siyensya, hindi nangangahulugang hindi ito umiiral. Ang huling mga salita ni Sarah ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Matapos ang palabas, dumagsa ang mga kahilingan mula sa buong mundo para magpagamot kay Tala. Ngunit magalang niyang tinanggihan ang lahat. Tala! Bakit mo tinatanggihan? Napakaraming taong nangangailangan ng tulong, hindi maintindihan ni Sir William. Sir William, may limitasyon po ang aking kakayahan. Kung gagamitin ko po ito ng walang pag-iingat, baka hindi ko na matulungan ang mga tunay na nangangailangan. Tumango si Sir William sa matalinong sagot ni Tala. Ngunit hanggang sa puntong iyon, hindi pa rin alam ni Sir William na may mas malaki pang lihim na itinatago si Tala. Isang lihim na malapit ng mabunyag sa isang kamangha-manghang paraan. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang mga doktor mula sa buong mundo na narinig ang tungkol sa tuluyang paggaling ni James ay papunta na sa Pilipinas. Gusto nilang matutunan ang pamamaraan ni Tala. Tala! Mukhang mahihirapan ka ng mamuhay ng tahimik, nag-aalalang sabi ni Sir William. Ayos lang po, may paraan po ako para harapin ito. May determinasyon sa mga mata ni Tala. Ano nga ba ang mas malaking lihim na itinatago ni Tala? Isang linggo matapos mapansin ng buong mundo, dinala ni Tala sina Sir William at James sa isang sulok ng kanilang lumang bahay. Doon, mayroong isang maliit at pribadong silid na may altar. Isang dambana. Tala, anong lugar ito? Tanong ni Sir William. Dito po nakatago ang kasaysayan ng aming pamilya at ang katotohanang matagal ko nang itinatago. Seryoso ang boses ni Tala. Sa loob ng dambana, mayroong mga lumang kasulatan at kagamitan, mga aklat tungkol sa halamang gamot, nasulat kamay pa sa lumang alpabeto at mga larawan ng kanyang mga ninuno. Napakayamang kasaysayan. Namanghang sabi ni James. Oo, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Mula sa isang lumang baul, kinuha ni Tala ang isang makapal na aklat na balat nito ay gawa sa kahoy. Ito ang talaarawan ng aking ama. Ang huling pamana niya sa akin bago siya pumanaw. Binuklat ni Tala ang aklat. Sir William, ang totoo po, hindi isang pagkakataon na ginamot ko si James. Nagulat si Sir William. Hindi pagkakataon? Opo, ito po ay isang bagay na nakita na ng aking ama 20 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Tala ang isang pahina. Pagkalipas ng 20 taon, isang anak ng mayamang tao mula sa kanluran ang mahuhulog mula sa 15 palapag at mapipinsala ang gulugod. Sa pamamagitan ng batang iyon, matutupad ang tunay na misyon ng ating angkan. Nagulantang si Sir William at James. Isinulat iyan. Ang 20 taon na ang nakalipas? Opo, may kakayahan po ang aking ama na makita ang hinaharap. Ako po ay wala. Patuloy na binasa ni Tala ang talaarawan. Ang paggaling ng batang iyon ay hindi isang simpleng medikal na paggamot. Ang tunay na paggaling ay nagmumula sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng ama, ang dedikasyon ng manggagamot, at ang determinasyon ng pasyente. Kapag nagsama-sama ang mga ito, isang himala ang magaganap. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Sir William. Kung gayon, ang paggaling ni James. Opo, mahalaga po ang aking pamamaraan, ngunit ang pinakamalaking puwersa ay ang inyong pagmamahal, Sir William. Ang inyong katapatan na iwan ang lahat para manatili dito para sa inyong anak. Tumingin si Tala kay Sir William. At ang matibay na determinasyon ni James. Ang kanyang puso na hindi sumuko ang siyang lumikha ng tunay na paggaling. Naantig si James. Ibig sabihin, hindi lang dahil sa kakayahan ni Tala kaya ako gumaling? Tama ka, ang aking kakayahan ay
10% lang. Ang natitirang 70% ay pagmamahal at determinasyon. Ngumiti si Tala. Ngunit may mas mahalaga pa pong kuwento. Binuklat ni Tala ang huling pahina. Tala anak, kung binabasa mo ito, nagsimula na ang iyong misyon. Hindi ka lamang isang manggagamot, kundi isang tulay na mag-uugnay sa medisina ng silangan at kanluran. Ang anak ng mayamang tao ang magiging simula niyon. Nagulat si Sir William. Pag-uugnayin ang medisina ng silangan at kanluran? Opo, iyon po ang huling habilin ng aking ama. Na sa halip na magkumpetensya, dapat nang magtulungan ang silangan at kanluran. Nag-alab ang mga mata ni Tala, kaya habang ginagamot ko si James, idinokumento ko ang buong proseso sa paraang maiintindihan din ng Western medicine. Inilabas ni Tala ang isang makapal na folder. Ito po ang pagsusuri sa proseso ng paggagamot ni James gamit ang mga terminolohiyang medikal, kung aling mga pressure points ang konektado sa aling mga ugat, kung paano ang daloy ng enerhiya ay maihahalin tulad sa mga bioelectrical signals. Tiningnan ni Sir William ang folder at namangha. Ito ay isang napakahusay na research material. 3 taon ko po itong pinag-aralan gabit araw. Ang paraan para maipaliwanag ang tradisyonal na panggagamot sa lengguwahe ng modernong medisina. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Professor Alistair Finch mula sa Oxford University Medical School. Miss Reyes, sa wakas, natagpuan din kita, hingal na sabi ng profesor. Professor Finch, paano kayo nakarating dito? Nagulat si Tala. Napanood ko ang BBC at agad akong lumipad papunta rito. Kailangan ko kayong makausap. Si Professor Finch ay isang respetadong neurosurgeon na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s. 40 taon na akong doktor, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Gusto kong matutunan ang inyong pamamaraan. Profesor, hindi po ako formal na nag-aral ng medisina. Hindi iyon mahalaga. Ang resulta ang nagsasabi ng lahat. Buong pusong sabi ni Professor Finch. Tumingin si Tala kay Sir William. Sir William, anong sa tingin ninyo? Ikaw ang magdesisyon, Tala. Ngunit sandaling nag-isip si Sir William kung ito ay para tuparin ang habilin ng iyong ama na pag-isahin ang silangan at kanluran. Gusto kong tumulong. Paano po? Gagawa tayo ng isang foundation, ang Ainsworth Medical Research Foundation, para suportahan ang iyong pananaliksik at maging isang institusyon para sa pakikipag-ugnayan sa mga doktor mula sa buong mundo. Nagliwanag ang mga mata ni Tala. Talaga pong gagawin ninyo iyon? Siyempre, ito ang paraan ko para masuklian ang pagligtas mo sa buhay ng anak ko. Naging interesado si Professor Finch. Magandang ideya iyan. Ang Oxford ay handang makipagtulungan. Kinagabihan, nagkaroon ng mahabang pag-uusap ang 4 sa hardin. Tala, ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni James. Kapag naitatag na ang foundation, sisimulan ko ang sistematikong pananaliksik para matutunan din ng ibang mga doktor ang aking pamamaraan. Pero okay lang ba na ibahagi mo ang daan-daang taon ng sikreto ng iyong pamilya? Nag-aalalang tanong ni Sir William. Sinabi po ng aking ama, ang kaalamang itinatago ay kaalamang mamamatay. Lalago lamang ito kapag ibinahagi. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Tala. At dahil kay James, naintindihan ko. Ang tunay na paggaling ay hindi nagmumula sa teknik, kundi sa puso. Lumapit si James kay Tala. Tala, gusto ko ring maging doktor balang araw para makatulong sa mga tao tulad mo. Talaga? Kung gayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Opo, at gusto kong maging isang mabuting tao, tulad ni Dad. Tiningnan ni James si Sir William. Nagbago na rin si Sir William. Hindi na siya ang taong naghahabol lang sa pera at tagumpay. Natutunan na niyang pahalagahan ng oras kasama ang anak at ang mga tunay na mahahalagang bagay sa buhay. James, anak, mula ngayon, iba na rin ang magiging paraan ng pamumuhay ni Dad.
Mas magtutuon ako sa mga bagay na makakatulong sa kapwa. Naantig si Professor Finch. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganito kainit na kuwento. Sa panahong ito na nagiging demakina na ang medisina, nakakatuwang makasaksi ng ganitong makataong paggagamot. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, nangako ang apat ng isang bagong simula. Nagpa siya si Tala na ibahagi ang kanyang kakayahan sa mundo. At si Sir William naman ang susuporta rito. Nangako si James na magiging doktor at si Professor Finch ay gagawa ng isang integrated medicine program sa Oxford. Ngunit ang simula ng lahat ng ito ay ang walang katapusang pagmamahal ng isang ama, ang hindi sumusukong determinasyon ng isang anak, at ang buong pusong dedikasyon ng isang manggagamot. Pinatunayan nila na ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa teknolohiyang medikal, kundi sa pag-ibig. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang 3 buwan sa Pilipinas, si James ay naging isang ganap na bagong tao. Hindi lang ang kanyang katawan ang gumaling, kundi pati na rin ang kanyang puso at isipan. "Dad, ayoko nang bumalik sa London," sabi ni James kay Sir William. "Bakit? Hindi mo ba namimiss ang mga kaibigan mo?" "Mas gusto ko dito. May natutunan akong mas mahalaga." Malalim at malinaw ang tingin ni James. "Anong natutunan mo?" "Na may mas mahalaga pa kaysa sa pera o tagumpay, at ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagtulong sa kapwa." Buong pagmamalaking tiningnan ni Sir William ang anak bago ang aksidente, si James ay isang aroganteng binatilyo na itinuturing na karapatan ang yaman ng ama. Ngunit ngayon, siya ay isang mapagkumbaba at mabait na binata. Ilang araw bago ang kanilang pag-alis, may mga hindi inaasahang bisitang dumating, ang mga dating pasyente ni Tala. "Tita Tala, unang dumating si Miguel. Ngayon ay second year high school na, mas matangkad at mas malusog." "Miguel, ang laki mo na!" Masayang niyakap ni Tala ang binata. "Tita, nanalo po ako ng 3rd place sa national tournament?" Buong pagmamalaking sabi ni Miguel habang hawak ang kanyang football. "Ang galing mo naman!" Pagkatapos niya, isa-isang dumating ang iba pang pasyente. Isang 60 taong gulang na lolo na nakarecover mula sa stroke, isang 30 taong gulang na babae na muling nakalakad matapos ang isang aksidente, at isang dalagita na nalampasan ang kanyang congenital disability. 15 pasyente kasama ang kanilang mga pamilya ang dumating. "Tala, maraming salamat. Dahil sa iyo, may bago kaming buhay. Kung hindi dahil sa iyo, walang tigil ang pasasalamat." Labis na naantig si James sa kanyang nakikita. "Tala, ganito karaming tao na pala ang natulungan mo. Ang 15 ay hindi ganoon karami, James," mapagkumbabang sagot ni Tala. "Ngunit ang 15 ito ay tutulong din sa ibang tao, tulad ni Miguel, na ipinapakita na hindi dapat sumuko sa pangarap." Naintindihan ni Sir William. "Tama ka. Ang paggaling ay parang isang chain reaction." "Opo, ang paggaling ng isang tao ay nagpapasaya sa kanyang pamilya at ang kaligayahang iyon ay kumakalat sa iba. Iyon po ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito." Tumango ang lahat sa sinabi ni Tala. Kinagabihan, isang despedida party ang idinaos. Ang mga pasyente, kanilang pamilya, at mga kasamahang doktor ay nagtipon sa hardin para sa isang mainit na salo-salo. Dumating din si Dr. Antonio de Leon. "Tala, sa mahabang panahon, hinusgahan kita. Patawarin mo ako." Buong pusong humingi ng tawad ang doktor. "Okay lang po, Doktor. Naiintindihan ko. Mula ngayon, magtulungan po tayo para sa ikauunlad ng medisina ng silangan at kanluran." Nagliwanag ang mukha ni Tala sa sinabi ng doktor. "Kung gayon, kapag nag-apply na po si James sa medical school, pwede niyo po ba siyang gawan ng recommendation letter?" Siyempre, isang karangalan. Sa sandaling iyon, tumayo si James sa harap ng lahat. "Maaari po ba akong magsalita sandali?" Nakatuon ang lahat ng atensyon kay James. 3 buwan na ang nakalipas
Ako ay isang arogante at makasariling tao. Itinuring kong karapatan ang pera at kapangyarihan ng aking ama at wala akong pakialam sa paghihirap ng iba. Nanginginig ang boses ni James. Ngunit matapos ang aksidente at pagdanas ng desperasyon, naintindihan ko ang tunay na mahalaga ay hindi pera o kapangyarihan, kundi pag-ibig. Ang pag-ibig ng aking ama, ang dedikasyon ni Tala, at ang kabaitan ninyong lahat ang nagpabago sa akin. Tumingin si James kay Tala. Tala, salamat sa pagpapagaling sa aking katawan, pero mas nagpapasalamat ako sa pagpapagaling mo sa aking puso. James, ikaw mismo ang nagbago. Nagbigay lang ako ng pagkakataon. Hindi po. Kayo po ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay. Ano iyon? Ang huwag sumuko sa pag-asa kahit sa pinakadesperadong sitwasyon at ang kagandahan ng isang buhay na inilaan para sa kapwa. Tumingin si James sa lahat. Sa hinaharap, magiging doktor ako para makatulong sa mga tao tulad ni Tala at ibabahagi ko ang pagmamahal na aking natanggap. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo rin si Sir William. Ako rin, may sasabihin. Huminga ng malalim si Sir William. Sa buong buhay ko, pera at tagumpay lang ang hinabol ko. Maging ang oras para sa aking anak ay ipinagkait ko. Ngunit dahil sa aksidente ni James, naintindihan ko, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung gaano karami ang ibinibigay mo. Iniabot ni Sir William ang isang sobre kay Tala. Tala, ito ang permit para sa Ainsworth Medical Research Foundation. Magsisimula tayo sa budget na $100 milyong. Nagulat si Tala. Sir William, napakalaking halaga niyan. Hindi. Maliit na halaga lang iyan kumpara sa buhay ng anak ko. At sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong matutulungan. Pumalakpak si Professor Finch. Ang Oxford University Medical School ay buong pusong makikipagtulungan sa foundation na ito. Sa susunod na taon, magbubukas kami ng isang integrated East-West medicine course. Kinagabihan, nag-usap si Tala at James. James, sa hinaharap, kahit mahirap, huwag kang susuko. Opo, pero hindi ka po ba nalulungkot? Wala kang pamilya. Ngumiti si Tala. Hindi ako nalulungkot. Kayo ang pamilya ko. Hinding-hindi ko rin po kayo malilimutan. At babalik po ako kapag naging doktor na ako. Pangako? Opo, pangako. Kinabukasan. Sa naiya ang oras ng pamamaalam. Si Tala at maraming iba pa ang naghatid kina Sir William at James. Tala, maraming salamat. Yumuko ng malalim si Sir William. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil kay James, natagpuan ko ang aking misyon. Good luck sa foundation. Opo, mahigpit na niyakap ni James si Tala. Mahal kita, Tala. Mahal din kita, James. At bumalik na sila sa London. Pagkalipas ng 2 taon, ang Ainsworth Medical Research Foundation ay naging isang kilalang institusyon sa buong mundo. Ang pamamaraan ni Tala ay napatunayan na ng siyensya at pinag-aaralan na ng maraming doktor. Si James ay nakapasok sa pre-med program ng Oxford at naging unang estudyante ng Integrated East-West Medicine Program. Tuwing bakasyon, bumibisita siya sa Pilipinas para tumulong kay Tala sa pag-aalaga ng mga pasyente. Binago ni Sir William ang direksyon ng kanyang negosyo at namuhunan sa larangan ng medisina. Bawat buwan, bumibisita siya sa Pilipinas para subaybayan ang foundation. Si Tala ay nanatili sa kanyang bahay sa paanan ng makiling, nanggagamot ng mga pasyente, ngunit hindi na siya nag-iisa. Mga doktor mula sa buong mundo ang kasama niya. Natututo ng kanyang pamamaraan at dinadala ito pabalik sa kani-kanilang bansa para makatulong sa mas marami pang tao. Isang araw ng tagsibol, habang pinagmamasdan ni Tala ang pamumulaklak ng mga puno sa hardin, naisip niya, "Itay, natutupad ko po ba ng maayos ang aking misyon?" Ang mga bulaklak na tinatangay ng hangin ay tila sagot ng kanyang ama.
Mahusay. Tala. Anak. Ang magpagaling gamit ang pag-ibig. Iyon ang tunay na misyon ng ating angkan. Sa di kalayuan, isang pamilyar na boses ang narinig. Tala! Tumatakbo si James papalapit. Mas matangkad na siya ngayon at mukhang isang tunay na medical student. James? Kailan ka dumating? Kahapon po. Dito po ako mag-aaral buong bakasyon. Nagliwanag ang mukha ni James. Mabuti. James. Kung gayon, simulan na natin ngayon ang iyong tunay na pag-aaral para maging isang doktor. Opo! Nasasabik na po ako habang papasok ang dalawa sa bahay. Marahang umihip ang hangin sa mga puno sa hardin. Ang himala ng paggaling na nagsimula sa pag-ibig ay patuloy na kumakalat. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na paggaling? Ang makabagong teknolohiyang medikal o ang isang mainit na puso? Ang paggaling ni James ay isang medikal na himala. Ngunit ang mas malaking himala ay ang pagbabago sa puso ng mga tao. Ang aroganteng binatilyo ay naging isang mapagkumbaba at mabait na binata. Ikaw, nakaranas ka na ba ng kabutihan mula sa iba sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon? At paano ka binago ng kabutihang iyon? Minsan, ang pinakadesperadong sandali ang nagiging pinakamalaking pagkakataon para sa paglago. Ang mahalaga ay ang hindi pagsuko sa sandaling iyon at ang pagsuporta sa isa't isa ng may pagmamahal. Kapag nakikipagkilala ka sa isang tao, ano ang una mong tinitingnan? Ang kanilang panlabas na anyo at katayuan o ang kanilang tunay na puso?